Pero bang kinalaman yung black hole doon sa impyerno? Ano nga ba yung sinasabi ng Biblia patungkol dito? Yan yung ating aalamin sa video na ito. Sa nakaraang video, tinalakay natin doon yung sinasabing lokasyon ng langit at yun daw ay nakuhanan ng telescope ng NASA. Pero mga kapatid, napatunayan natin na walang katotohanan doon dahil sinabi na mismo ng NASA, hindi nila sinusuportahan yung sinasabing nakuhanan daw na picture na lokasyon ng langit doon sa kalawakan. Ngayon ang tatalakayin naman natin ay yung lokasyon ng impyerno. Ito rin ba ay nandoon sa kalawakan? Bagamat di sinasabi ng NASA na nakita mismo nila yung lokasyon ng impyerno sa kalawakan, pero meron silang nadiskubre na sinasabi ng ilang mga tao na pwedeng yun yung impyerno doon sa kalawakan. So ano nga ba itong sinasabi nila na maaaring impyerno na matatagpuan doon sa kalawakan? So yan po mga kapatid ang tinatawag natin na black hole. Ngayon, ano nga ba itong black hole? Ang mga black hole ay isa sa mga misteryo na matatagpuan doon sa kalawakan. Ang black hole ay isang lugar sa kalawakan na kung saan napakalakas ng hatak ng gravity na talagang walang makakatakas kahit ang liwanag. Ito ay hindi nakikita, ngunit dahil sa paghila ng gravity, naapektuhan ito yung mga kalapit na bagay na naandoon sa kalawakan. So ibig sabihin, kapag doon sa kalawakan merong mga hinihigop, ibig sabihin yun yung black hole. Nabubuo ang isang black hole kapag ang isang bituin ay namatay o kaya man sumabog. Ang lugar na ito ay talagang sobrang dilim na talagang wala kang makikita dito kahit na ano. Ang black hole ang sinasabi na pinaka nakakatakot na lugar sa kalawakan. Dahil kapag nahulog ka sa isang black hole, siguradong ikaw ay madudurog at talagang matatapos ang buhay mo doon. Ang napakalaking black hole na makikita sa gitna ng kalawakan ay kayang-kaya kang hatakin at siguradong wala kang takas kapag ikaw ay hinigop nito. At syempre ang black hole na ito yung lugar na kung saan hindi gagana ang physics. Ngayon, bakit kinukumpara ng ilang mga tao yung black hole doon sa impyerno? Ano nga po yung pagkakapareho ng dalawa na ito? Una, makikita natin dito na yung black hole, ito ay isang aktual na lugar. Ibig sabihin, ito ay talagang totoo at physical na lugar. Ganun din yung impyerno. Kung babasahin natin yung Biblia, sinasabi na itong impyerno, ito ay literal na lugar. So kung sinasabi ng science na aktual na lugar itong black hole, ganun din po sinasabi ng Bible sa impyerno. Ito ay aktual na lugar. Basahin natin itong Numbers chapter 16 verse 30. Ngunit kapag may ginawang di pangkaraniwan ng Diyos at bumuka ang lupa at sila'y nilulon ng buhay kasama ang lahat ng may kaugnayan sa kanila at sila'y nilibing ng buhay sa daigdig ng mga patay, nangangahulog na naghimagsik ang mga taong iyon kay Yahweh. Sa verse na binasa natin na ito, hindi natin tatalakayin kung saan nga ba talaga yung exact na lokasyon ng impyerno. Dito ba sa mundo o sa labas ng kalawakan? Pero ang pinakapunto ko po dito mga kapatid, saan mang lugar yung impyerno na yan, pinapakita na ito ay isang aktual na lugar. Kung titignan din natin, itong black hole, bago ka makapunta dito, merong humahating linya dito. So kung pag-uusapan natin yung linyang humahati doon sa black hole, meron tayong tinatawag na event horizon. Ito yung spherical outer boundary ng black hole. Kumbaga ito na yung pinakadulo ng space and time. Kapag lumagpas ka na sa linya na ito, iba na siya. Hindi na ito pangkaraniwan. Ngayon kung merong linya o kaya man pumapagitan dyan sa black hole bago ka makarating dyan, ganoon din naman sa impyerno. Makikita natin na yung sinasabi ng Biblia, parang ito yung black hole, na meron ding boundary o kaya man linya na pumapagitan doon sa impyerno at sa ibang lugar. Minsan nagsabi si Jesus ng isang talinghaga tungkol sa isang tao doon sa impyerno na nagnanais na makaalis o makatakas doon sa nakakatakot ng lugar na yon ng pagdurusa. Ngunit hindi niya ito magawa. Sabi nga sa Luke chapter 16 verse 26, bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan, at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. So yan po sinasabi na halos pagkakapareho ng black hole at impyerno, merong pumapagitan. Sinasabi rin na once na nakapasok ka dito sa black hole, hindi ka na makakalabas kasi nga hinahata ka ng gravity. Kumbaga nilalamon ka nito o kaya man ikaw ay hinihigop nito papalayo. So ibig sabihin, napakalit ng tsansa na ikaw ay makaalis sa lugar na ito. Kumbaga kapag nandun ka na, wala nang balikan. Doon ka na magpakailanman. Ngayon mga kapatid, ganun din yung sinasabi ng Biblia patungkol sa impyerno. Kapag napunta ka na sa impyerno, hindi ka na apektado ng time and space dyan. Ibig sabihin mga kapatid, wala nang balikan. Dyan ka na forever. So yung impyerno parang black hole din yan, na talagang pag dyan ka, kukunin ka, na parang ikaw ay lalamunin. Basahin natin yung Isaiah chapter 5 verse 14. Ang daigdig ng mga patay ay magugutom. Ibubukan nito ng maluwang ang kanyang bibig. Lulunukin nito ang mga maharlika ng Jerusalem, pati na ang karaniwang tao na nagkakaingay. So dito makikita natin na yun nga yung black hole, ito ay kukunin ka nito dahil nga doon sa gravity. Kumbaga, hahatakin ka nito. So kapareho din daw yan ng impyerno. Tulad nga sa binasa natin, kukunin ka raw nito at lulunukin. Yun po yung pagkaka-explain ng Bible. Makikita rin natin na itong black hole, ito ay punong-puno ng kadiliman. Kaya nga tinawag siya na black hole. So wala kang makikita doon na liwanag. So kung madilim doon sa black hole, sinasabi rin ng Bible na itong impyerno, madilim din po sa lugar na ito. Basahin natin yung Jude chapter 1 verse 13.
Sila yung mga alon sa dagat na ang bula ay ang kanilang mga gawang kahiyahiya. Mga ligaw na bituin na nakalaan sa kadiliman magpakailanman. Ito rin yung sinasabi sa Matthew chapter 8 verse 12. Ngunit ang mga tao na dapat sana'y kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at magngangalit ang kanilang mga ngipin. So malinaw po mga kapatid na itong black hole, ito ay madilim. Ganon din po yung sinasabi ng Bible sa impyerno. Ito ay kadiliman. At yun nga, dahil sinasabi natin na itong black hole walang liwanag na makakapasok doon dahil sa tindi ng gravity, sinasabi ng mga scientists ayon sa kanilang pag-aaral, itong black hole technically, ito ay invisible. So ibig sabihin, hindi mo talaga siya totally makikita. So mapapatunayan mo na mayroong black hole doon sa kalawakan na yon kapag nakikita mo na yung epekto. Ngayon mga kapatid, ganun din daw po sa impyerno at sa mga demonyo na nandito sa mundo na ito. Maaaring hindi natin nakikita yung mga yan, pero yung mga epekto po niyan sa mga tao, nararamdaman. At higit sa lahat, yung impyerno nga, bagamat hindi pa ito nakikita, pero alam natin na merong impyerno. Tulad nitong black hole na ito. Bagamat hindi siya talaga totally nakikita, pero nakikita mo yung epekto dahil sa paghigop nito. Dahil sa kayang gawin nito. So yun po mga kapatid yung sinasabi ng mga tao na halos pagkakapareho ng impyerno at ng black hole. Kaya sinasabi tuloy ng ilan, yung black hole na yan na nasa labas ng kalawakan, yan na rin yung impyerno. Ngayon mga kapatid, ang masasabi natin dito, hindi natin pwedeng sabihin na itong black hole, ito nga yung impyerno. Una, dahil wala naman sinasabi yung Biblia patungkol sa black hole, tanging impyerno lamang. So dapat mga kapatid, kung sinabi ng Bible yung patungkol sa impyerno, yun lamang yung paniwalaan natin. Huwag nating dagdagan na yun nga sinasabi ng science. So kung nakakatakot na yung lugar na black hole na sinasabi nga ng mga scientists, tandaan nyo po mga kapatid, mas nakakatakot yung impyerno. Maaaring hindi mo pa kayang imaginein kung ano yung hirap na pwedeng pagdaanan mo doon o yung takot na pwedeng maranasan mo doon. Pero ngayon pa lang sinasabi ko na po sa inyo mga kapatid, hindi mo magugustuhan yung impyerno kapag nakapunta na doon. Mas matindi pa yan sa black hole. So mga kapatid, totoo ang impyerno. Pero tandaan nyo rin na totoo yung pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Ayaw niya na mapahama ka. Ayaw niya na mapunta ka sa impyerno. Sa totoo lang, yung impyerno, hindi yan para sa'yo. Para yan kay Satan at para yan sa mga kampon niya. Ang gusto ng Panginoon, makasama ka niya magpakailanman doon sa bagong langit at bagong lupa. Kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan at ayaw mong mapunta doon sa impyerno, simple lang, ibigay mo yung buhay mo sa Panginoong Kristo at manampalataya ka sa Kanya. Tandaan mo, hindi aksidente na napanood mo itong video na ito ay inalaw ng Diyos na mapanood mo nang sa ganon, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan ngayon mismo. So ngayon, ako ay mananalangin. Kung susunod ka sa aking panalangin, sinasabi mo na ikaw ay nananampalataya na sa ating Panginoong Kristo at sinusunod mo na siya. So kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, at kung gusto mo sumunod sa ating Panginoong Kristo, sumunod ka sa aking panalangin. So tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, lumalapit ako sa iyo at nagpapakumbaba. Humihingi ako ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan. Patawarin mo ako at linisin ng iyong banal na dugo. Simula sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maghari ka na sa buhay ko at ang kalooban mo na ang masunod. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So kung sumunod ka sa panalangin na yon, congratulations dahil ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan. Nagsimula na yung buhay na walang hanggan sa'yo. Hindi kapag ikaw ay namatay na, doon pa na magsisimula yung buhay na walang hanggan. Dahil tinanggap mo yung ating Panginoong Kristo bilang Lord and Savior ng buhay mo, ikaw ngayon ay tagalangit na. Nasa sayo na yung kaligtasan na libreng regalo na ibinigay sa'yo ng Diyos. Kaya ngayon, ang gawin mo na lang, patuloy kang sumunod sa kalooban ng Diyos, gawin mo yung mga utos niya, at syempre mamuhay ka na may kabanalan habang naghihintay ka sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. So para sa lahat ng nanampalataya sa Panginoong Kristo, ngayon man o dati pa, tandaan nyo po yung impyerno, hindi yan para sa inyo. Tagumpay na po tayo dyan. Pinagtagumpayan na yan ng ating Panginoong Kristo 2,000 years ago pa. So lahat ng mga sumunod sa Kanya, wala pong magagawa yung impyerno na yan. Tayo pong lahat ay mga tagalangit na. Pagdating ng panahon, makakasama natin at makakapiling natin yung Panginoong Kristo doon sa bagong langit at bagong lupa magpakailanman. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.